What they did to me was wrong. They both raped me. Foreign nationals migrated to an OECD country. Do you know who topped this list? Indians. Alam mo yung feeling na kahit booming ang ekonomiya, pero ikaw mismo parang wala ka pa ring boom sa buhay. Habang pinangalandakan ng India na ikaapat sila sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, bakit ang dami pa ring gustong lumayas? Di ba dapat sila na yung umaakit na mga tao, hindi yung umaalis? Yung iba legal, yung iba buwis buhay na dumadaan sa gubat at disyerto para lamang makalayas sa kanilang bansa. साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। ये जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। India is one of the most dangerous places in the world for women and even young girls. An Indian government report shows one woman was raped every 15 minutes on average. At ito ang matindi. Alam mo bang halos kada araw ay may humigit kumulang 85 na kababaihan ang naire-report na ginagahasa sa India? Magpakatotoo tayo, walang gustong iwanan ang sariling bansa, pamilya at mga alaala ng pagkabata. Pero ngayon, milyong-milyong Indian ang umaalis at yung iba dumadaan pa sa illegal na tinatawag na donkey routes. Dumadaan sa gubat, disyerto, dagat o kahit sa impyerno pa. Basta makatawid lang papuntang west. Bahala na kahit makasalubong pa nila si Satanas. Pero hindi lang ito simpleng kwento ng pag-aaral sa balutan. Isa tong kwento ng pagod, hirap, pagkadismaya at ng sistemang parang sinadyang pahirapan ng mga ordinaryong tao. Kaya tara, alamin natin kung bakit nga ba nag-exodus ang mga Indian. Tito John's TV. Noong 2022 lang, mahigit 180,000 Indians ang kusang nag-surrender ng kanilang citizenship. Ibig sabihin, goodbye India na talaga. At ayon sa datos, pinakamataas na bilang ng migrante sa OECD countries, mga Indian. At ang dami pa ngang nakapila para sumunod. Ilang bansa nga nakabilang sa OECD countries ay Canada, US, Australia, New Zealand, Japan at iba pang maunlad na bansa na karamihan nasa Europe. The number of Indians giving up their Indian citizenship has been increasing over the years. And in 2022, a record number of 1.8 million Indians surrendered their citizenship. Sa Western countries, ang tanong sa'yo pag nag-apply ka, what do you know? Pero sa India, kadalasan ang tanong, who do you know? Parang sa Pinas din, palakasan. Kung hindi ka anak ng politiko o pamangkin ng manager, good luck. Kahit may diploma ka pa sa Harvard, kung wala kang kakilala, parang hindi ka nag-aral. Narito ang 7 nangungunang mga dahilan ng Great Indian Exodus. Una, favoritism at corruption. Dito nagsimula lahat. Sa India, hindi talent ang puhunan. Connections mula sa mayor hanggang sa pwesto ng janitor. Kung sino may kakilala sa loob, siya ang panalo. Ayon sa Transparency International 2024, rank 96 sa 180 countries ang India pagdating sa corruption. Pero mas malala sa Pinas dahil rank 114 tayo. At ang pinakamalupit nga dyan ay ang South Sudan. At eto pa, halos 10 Indian daw minsan na nagbayad ng lagay. Sa mga baryo, mas takot pa raw ang mga tao sa pulis kaysa sa kriminal. Kung gusto mong makuha ang hustisya, kailangan mo ng kakilala o ng envelope na may lamang kasing kapal ng mga kurakot sa Pilipinas. At hindi lang sa gobyerno, pati sa Bollywood, mga anak ng artista, pamangkin ng direktor, lahat puro nepo babies. Maging sa politika ay galing sa political families. Kaya kung ordinaryo ka lang, sorry na lang. Mas may chance ka pang magkaroon sa teleserye kaysa sa parehas na oportunidad. Pangalawa, gender inequality. Sa India, sa pagiging babae mo pa lang, dihado ka na agad. Kailangan mong lumaban sa lipunan. India ranks 129 out of 146 sa Global Gender Gap Report 2024. Halos kalahati ng populasyon ay babae, pero 19% lang ang may paid jobs at mas kaunti pa sa senior roles.
Isipin mo to, kada 15 minutes may babaeng nire-report na ni-rape. An Indian government report shows one woman was raped every 15 minutes on average. At araw-araw may mga pinapatay sa tinatawag na honor crimes. Ito ay mga pagpatay o karahasan na ginagawa ng pamilya o komunidad laban sa isang tao. Kadalasan babae dahil naniniwala silang na may nagawa ang biktima na nanggagahasa. Yung mga babaeng gusto magtagumpay, harassment, unequal pay at unsafe workplaces ang kalaban. Kaya karamihan naisip na mag-abroad na lang din. At least doon, may respeto at protection. You guys considered moving abroad? Yeah. Pangatlo, caste discrimination. Kung may sugat ang India na di gumagaling, ito yon, ang caste system. Kahit pinagbabawal na kuno, buhay na buhay pa rin. May mga baryo na bawal pumasok ang mga lower caste sa templo. Bawal uminom sa parehong poso at bawal tumabi sa kainan. Sa lungsod naman, mas disente lang ang diskriminasyon. Tinatawag nilang polite bias. May data pa nga, 50,000 caste crimes kada taon. Ibig sabihin, isang kaso kada 10 minuto at marami pa yung di nare-report. Dahil dito maraming dalit o lower caste ang nagsasabing doon na lang kami sa ibang bansa. At least doon, pantay-pantay ang respeto. Pang-apat, bulok na edukasyon. Education system parang luma ng Windows XP. Memorize dito, memorize doon. Pero wala namang critical thinking. Ayon sa UNESCO report, 70% ng grade 5 students di marunong magbasa ng grade 2 text. At maraming eskwelahan, walang upuan, walang banyo, wala ring teacher. Kaya paano nga naman matututo? At ang isa pang masakit, 80% ng engineering graduates daw sa India. Tambay, walang makuha ang trabaho. 2024 pa lang, 470,000 Indians ang nag-apply sa US H-1B visa at 200,000 students ang nag-aral abroad. Hindi lang para matuto kundi para tumakas sa sistema. Panlima, no freedom of speech. Demokrasya daw ang India pero minsan parang democracy. Kapag pinuna at tinitira mo ang gobyerno nila, pwede kang maaresto, maban o mabash. Maraming journalist na rin ang nakulong. Mga comedians na sineseryoso ng gobyerno, sinasampahan ng kaso agad kapag may patama mga jokes nila. Kaya naman sa World Press Freedom Index 2024, rank 159 out of 180. Mas mababa pa sila sa Pinas na nasa rank 134. Silence is safer than truth. At yan mga bossing ang pinakamalupit na censorship, yung sariling takot mong magsalita. Panganim, economic inequality. Habang lumalaki ang GDP, lumalalim naman ang agwat ng mayaman at mahirap. Para sa marami, hindi luxury ang pangarap. Basic lang, maayos na ospital, matinong eskwelahan, at kuryenteng tuloy-tuloy 24 oras, ayos na. Pero kung yan ay hindi mo makuha sa sarili mong bansa, bakit nga na ba magtsatsaga? E di doon ka sa may bansang may pag-asa. Pang-pito, religious and political division. Unity in diversity, dati yun. Ngayon, ang politika parang boxing. Hindu versus Muslim, North versus South, kami laban sa kanila. Tumaas ng 25% ang communal violence sa nakarang dekada. At imbes na trabaho ang pag-uusapan sa eleksyon, puro religion at awayan ang laman ng campaign. Sa social media, imbis na magkaintindihan, puro siraan at bangayan. Same lang sa atin. Ang pagkaiba lang, yung sira na sa atin, pilit pang nire-repair ng mga supporter nila. Kaya yung mga kabataang open-minded sa India, nayamot na. Umalis na lang. Kasi gusto nila ng lipunang pantay, hindi pa atras. Sa India, hindi lahat tinatalikuran ang bansa nila. Nadudurog lang sila sa sakit na dulot nito. Walang magulang na gusto palakihin ng anak sa bansang base sa apelyido o relihiyon ang respeto. Ang totoo, hindi sila umalis sa bansa. Umaalis sila sa sistemang unang nang iwan sa kanila. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At tandaan, kung di ka pinapansin ng sistema, pansinin mo ang sarili mong kinabukasan. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.